So dahil mga kababayan dito, malabo na yung armed forces, kumampi po sa mga Duterte. Kasi pati yung mga tauhan nila nadamay sa kalokohan po ni Sara. Kaya malabo po na patulan ng armed forces yung panggagatong ni Digong. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, iniimbestigahan na rin ngayon yung dalawang opisyal nila na sabi involved sa disbursement ng intelligence funds or confidential funds ni Sara Duterte sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. Damay-damay na po. On the other hand, si Atty. Harry Roque, mga kababayan, nadagdagan yung problema. Nag-execute ng affidavit para sagutin, mga kababayan, yung kasong qualified human trafficking. Nag-submit ng counter affidavit sa Abu Dhabi, sabi ng Bureau of Immigration. Malamangan niya na nakalabas ng bansa itong si Harry Roque through illegal means. Nadagdagan yung problema ni Atty. Harry Roque. You see, nagkasabit-sabit po yung buhay. Parang si Sara Duterte. Nagkalitsi-litsi yung buhay niya. Tapos nagsalita, mga kababayan, si Sara. Matapos na filean po siya ng impeachment complaint. Mamaya may second impeachment po na ipafile sa kanya. Pero yung unang impeachment na final sa kanya, sabi ni Sara, pagsayang lang niya ng pondo yan ng ating gobyerno. Sinupalpal, mga kababayan, ng isang congressman. Kasi tama po ang sabi ng isang congressman. Walaan niya siya sa posisyon na magsabi ng ganyan. Tama, kasi unang-una, ang waste of fund po, yung confidential funds. Yung iniimbestiga na confidential funds, na talagang yun ang waste of funds. Napunta po kay Mary Grace Piatos. You see? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin, mga kababayan, yung ating topic. Ang daming idinamay ni Sara Duterte po sa kanyang pagkauhaw. Uhaw, mga kababayan, sa puder. Uhaw sa... Ang daming idinamay. Ang daming niyang ipinahamak. Remember, Armed Forces probing 2 officers allegedly disbursing OBP.
DepEd secret funds. Nadamay po. So ito ngayon ang sabi ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla. So sabi po ni Colonel Padilla, the Armed Forces is looking into possible administrative issues committed by Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Raymond Lachica. Ito yung itinuro mga kababayan. Remember, ni SDO Acosta na sila yung tumanggap. During a House hearing last November 25, two OBP officials admitted to releasing millions worth of confidential funds to Nolasco, a security officer, and Lachica, the head of Vice President Sara Duterte's security group. Sa kanila daw, mga kababayan, ibinibigay. Similarly, former DepEd SDO Edward Fajarda said he released the confidential funds to Nolasco, who was assigned by Duterte to disburse them. Pati yung mga sundalo, mga kababayan, nagkandadamay. So in hot water sila, mga kababayan. So sabi po ni Padilla, the Armed Forces anya is looking into possible administrative issues during the incident that need to be probed. So dahil mga kababayan dito, malabo na yung Armed Forces, kumampi po sa mga Duterte. Kasi pati yung mga tauhan nila, nadamay sa kalokohan po ni Sara. Kaya malabo po na patulan ng Armed Forces yung panggagatong ni Digong. Alangan man isubo nila yung kanilang karir, mga kababayan, the active members of the Armed Forces. Kahit na yung mga retired po, nagsalita na. Kaya po, mga kababayan, malabo pa sa sabaw ng pusit ang mithiin ng mga Duterte na maiupo si Sara Duterte. Nakita ninyo, ifinail na yung first impeachment case laban kay Inday. Yung sinasabi nila na subukan na niya ninyo, magkaalaman na, gustong maglunsad ng people power. Hindi umabot ng 500 po. Wala na po. Nalusaw na yung gusto mag-people power site sa shrine. Binawasan pa kasi, mga kababayan, yung 500 na bigay. Tinabasa ng 300 ng mga leaders. Nagkalukuhan pa, mga kababayan, pagdating sa kwarta. Sino pa man po ang titingalain na idol? Pari-pariho po sila. Kaya sinupalpal po ng isang congressman yung statement ni Sara Duterte na itong impeachment laban sa kanya daw ay waste of time. Waste of funds. Waste of funds daw yung impeachment. Ang waste of funds po, yung napunta kay Mary Grace. Fictitious, confirmed, mga kababayan, non-existent. Walang Mary Grace, sabi ng Philippine Statistics Office. Madaling sabi, imbento lang po yung mga pangalan na nasa resibo. Acknowledgement receipts po. Kung si Erap, mga kababayan, may Jose Velarde. Si Sara Duterte, may Mary Grace Piatos. Ito yung Jose Velarde account ni Erap Estrada na naging dahilan ng impeachment. Tapos, people power, tinake over ni GMA. Ngayon, yung kaalyado niyang si GMA na nag-attempt, mga kababayan, na ikudita si Martin Romualdez para matulad kay Erap, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-backfire sa kanila ngayon. Ang ma-impeach si Sara Duterte. Imbis na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang finala ng impeachment si Sara Duterte dahil sa matinding na-discovery po sa confidential funds at kanyang pagbabanta na papatayin yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Backfire lahat. Kaya itong sinabi po ni Sara Duterte na waste of funds yung impeachment, malabong paniwalaan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya sinupalpal po kahapon ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre. Sabi ni Jude Asidre po, Vice President Duterte is in no position na niya to say that the impeachment proceedings against her will just be a waste of public funds. Asidre reminded the second highest elected official that it is not
lawmakers who spent 125 million in just 9 days. 9 days nga eh. Hindi para 11 days, 9 days. Hindi kasama yung mga holiday, mga kababayan. Inimanan niya kami na mga congressmen ang gumastos ng 125 million pesos in just 9 days. Sabi po ni Isidre, paano naging waste of time? Waste of funds. Sabi ni Isidre po, kung pagwawaldas lang din, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao na mag-correct ng pagwawaldas. Hindi po kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, Anya, no, I don't think that procedures such as the impeachment are actually pagwawaldas or wastage of funds in a sense. Tama po. Ang katotohanan mga kababayan, pag natanggal sa pagka-Vice Presidente, itong si Sara Duterte, makakatipid ng napakalaking pondo ng bayan by the billions ang ating gobyerno po. Kasi wala na pong magwawaldas. At sayang kasi po, yung pondo ng ating gobyerno na isisweldo kay Sara Duterte na hindi man po magdatrabaho ng maayos, sige man lang po ang panggulo, dinidestabilize ang ating gobyerno. Pagkatapos, nagsisweldo siya sa ating gobyerno po from the taxes of the Filipino people. Tapos, ang gwardiya niya, ang security niya, 400 plus. Sayang pasweldo sa mga sundalong naka-assign sa kanya. Imagine 400, ang sinisecure lang isang tao na imbes mga kababayan, naka-assign sa pag-secure ng ating bansa na threaten ng kanilang kaalyadong mga Chinese, yung ating sovereignty. Nakabantay na lang palagi kay Sara Duterte itong mga sundalong ito na sana nandun sa pagtupad sa kanilang tungkulin na protektahan ang ating bansa. Tama ba? Tapos si Sara Duterte is a threat pa sa national security, instability ng ating bayan. Dahil sa kanya pong pagbabanta sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Ito yung payag po ni Congressman Jude Isidre. Statement ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niya na ang impeachment laban sa kanya ay pagwawaldas ng pera at ginagamit lang ito para pagtakpan yung maraming pangako ng administrasyon na napako. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Kung magwawaldas lang dan, diba, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po yung mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon ay nandyan po for a reason. And exactly for reasons like this, kung saan naghahanap tayo ng accountability mula sa pinakamatataas na halal na pinuno ng ating bansa. I think every resource that we invest or we spend for this purpose is worth spending. Kasi kung wala ang paghahanap ng accountability at wala ang ating efforts para maitama ang maling ginagawa ng ating matataas na pinuno ng bansa, anong klaseng demokrasya rin naman tayo? Correct, mga kababayan. At saka, ito yung wish niya. O di binigay yung kanyang wish. Pati ng kanyang mga supporters. I-file na niya ninyo. O di final. O diba? O ngayon, punta tayo kay Attorney Harry Roque na tulad ni Inday, nagkasabit-sabit na yung buhay. Dahil sa kanilang sariling kagagawan, mga kababayan. Di-imbestiga na siya ng Bureau of Immigration kasi biglang lumitaw si Harry Roque. Nasa Abu Dhabi na pala. Sinagot niya kasi, mga kababayan, yung kaso. Nag-counter affidavit siya. May kaso siya kasi, mga kababayan, sinampaan ng qualified human trafficking. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership. Malamangan niya illegal, through illegal means, yung pag-alis sa bansa.
ni Atty. Harry Roque, ang nangpuganting si Atty. Harry Roque. Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado stated that a review of the record shows no recent attempt by Roque to leave the country via formal channels, noting that Roque's last recorded travel was in July when he returned from Los Angeles. Flight anya is an evidence of guilt. He likely left the country via illegal means, possibly aided by unscrupulous individuals, sabi po ni Viado. Alam ni Sara Duterte, nilaglag mga kababayan na hindi sinasadya nung pinagmumura ni Sara yung ating Pangulong Bongbong Marcos at pagbantaan. Doon mga kababayan na mention na si Harry Roque anya napilitan na umalis ng bansa. So alam niya. Kasabwat mga kababayan. Sabi nga natin, tulad ni nung nagtatago pa si Pastor Kibuloy. Alam ni Sara, pinagtatakpan niya. Kaya nagtanungin siya ng media. I guess anya nasa langit si Pastor. Ganon nila mga kababayan, nilalapastangan yung ating mga authorities, ang ating batas, pinaglalaruan nila. O tingnan natin, it is patong-patong na kaso at saka impeachment case na final mga kababayan kay Sara Duterte kung pwede pa niyang paglaruan ang ating batas. So si Harry Roque po, other than yung mga kasong kinakaharap niya, padadagdagan pa, falsification of document. He most probably falsified immigration clearances to be accepted by his destination country, sabi po ni Viado. The BI Commissioner underscored the improbability of Roque leaving through formal ports of entry and exit due to his inclusion in the BI's Lookout Bulletin and his status as well-known public figure. It is impossible anya that he left via formal ports. His name is in the BI's Lookout Bulletin. And he is a very well-known public figure, sabi po ni Viado. You can spot him miles away. Emphasizing the security measures in CCTV coverage at international ports. So malamang, kasi papaimbestigan nito, madadamay kung sino yung tumulong sa kanya, sinong immigration official ang tumulong sa pagtakas ni Harry Roque. Sabi ko sa inyo, iwasan ninyong dumikit dito sa mga taong ito. Tingnan ninyo, yung mga dikit kay Inday, kay Sara Duterte, pati sila mga kababayan, iniimbestigahan na rin. At malamang kasama sila sa mga sasampaan ng kaso. Pati nga yung mga vloggers ng mga Duterte po, si Trixie Angeles nga po, iimbestigahan na rin mga kababayan ng NBI. Never. Just in. In exclusive, the NBI Cybercrime Division has served as subpoena for former Malacanang Press Secretary Trixie Cruz Angeles. She was also present in Vice President Sara Duterte's press conference. Knock-knock. Kasama sila sa itukang. Itukang po ng NBI. You see? Kaya, pag dumikit ka sa mga Duterte, iwasan ninyo po kasi takaw gulo, mga kababayan. Magnet of trouble po ang mga Duterte dahil sa kanilang mga pag-uugali. So ito ngayon, balikan natin si Harry Roque. Pa-filean siya ng kaso. Sabi diyan, flight is an evidence of guilt niya. He likely left the country via illegal means, possibly aided by unscrupulous individuals. He most probably falsified immigration clearances to be accepted by his destination country. It is impossible that he left via formal ports. His name is in the BI's Lookout Bulletin, and he is a very well-known public figure. You can spot him miles away. So, siyempre, may tumulong sa kanya. Ito na ngayon yung iimbestigahan. Damay kung sino yung kasabwat niya sa immigration. Kita na ninyo, mga kababayan, na pariwara po yung buhay ni Harry Roque. Tumanda ng 10 years or 20 years na tumanda. Masyado kasing mayabang. Sabi ko sa inyo, nasa Bible, ang pagyayabang mo, walang kakahinat ng mabuti po. Ibabagsak ng Diyos ang mga mayabang. Yan po ang malinaw. Kaya
Idiretso lang po ninyo ang inyong kayabangan. Si Inday po, nagyabang ng nagyabang. Tingnan ninyo yung inabot. At sinabi pa niya na dapat daw siya yung naging Pangulo. In 2022, indabag na niya. Pero pinapalabas niya, ibinigay niya lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakaupo yung ating Pangulo as President kasi ibinigay niya yung posisyon as President na dapat daw siya. Sinapalpal po ni Congresswoman Fami Zamora. Kung alam mo anyang mananalo ka, dito magbuka sana. Tama. Sabi ko nga, naniwala kasi siya sa pambubula ng kanyang mga supporters na nasa likod ng Ran Sararan. At ito ngayon ang ginagamit niya na propaganda para bilogin yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino na si President Bongbong Marcos walang utang na loob sa kanila. Tama ba? Yan ang pinapalabas nila. Walang utang na looban niya. Sila itong gumawa ng sarili nilang problema. Ito ngayon, sinupalpal ni Fami Zamora po. Sabi ni Fami Zamora, bakit hindi niya tumakbo? Why didn't she run? If she had it in the bag, dapat tumakbo siya as president. I mean, 2025 na eh. Ngayon mo pa sasabihin yan? Sorry kasi di ba? I mean, what was that statement for? Then she should have filed to run for president. But she did not. She filed to run for vice president. And now, she's our vice president, Anya. So that's what it is. Yun siya. Tama po. What for? Bakit kailangang balik-balikan niya? Ano yung motibo niya sa paulit-ulit niyang pagsasalita ng ganyan para sumbatan yung ating Pangulong Bongbong? Kasalanan niya kasi hindi niya nilabanan. Kaninong kasalanan yon? Alam pala niya na siya na yung presidente. Indabag na kasi daw, panalo siya sa survey. Wala man pong umuupo sa pagkapangulo or any position na nanalo lang sa survey. Ang umuupo pong presidente or any position in government na nanalo po sa butuhan. Hindi sa survey. Maraming lamang sa survey po ay hindi naman nakaupo as president. Si Fernando po Jr. Panalong-panalo sa survey. Pero talo ni GMA. Di ba? Yun ang reality. Si Gigio Marbinay, panalong-panalo sa survey. Ayun, sumingaw. Talo. Si Manny Villar, panalong-panalo. Mga kababayan sa survey. Pagdating ng oras, nalampasan ni Noynoy Aquino. Talo. Number 3 na lang po sa pagkapangulo. You see? Kaya malabo po, Sara, yung mga sinasabi po ninyo. Alam ninyo, hindi lang ninyo matanggap na nang magdesisyon si BBM, Turan, alam ninyo hindi kayo mananalo. Kasi ang nagpanalo sa mga Duterte po, Marcos loyalist, mga Marcos supporters. Simula sa inyong tatay na si Digong, kung wala ang support ni Amy Marcos, ng mga Marcos loyalist, hindi po uupo bilang Pangulo si Digong. So kayo yung dapat na magtanaw ng utang na loob sa mga Marcos, lalo na sa mga Marcos supporters. Naintindihan na ninyo, Chiminet. O ngayon, may impeachment case na ipafile sa inyo mamaya. Second impeachment. Maganda na lang kayo ng maraming piatos. Pang-snack ninyo habang nanonood ng impeachment trial. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila.
Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.